Mga kapatid, mapayapa at mapagpalang pagbati po sa inyong lahat. Ang mabuting balita ay hango po muli kay San Mateo, Kabanata 19, talata 16 hanggang 22. Ang binatang mayaman. May isa namang lalaking lumapit sa kanya at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti. Kung ibig mo magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama't ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat ang iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mo maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, nalungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Mga kapatid, muli, ito po ang salita ni Jesucristo na nagbibigay po ng buhay sa ating lahat. Muli sa Ebanghelyo pong ito ay tunay nga po na muli naman pong nangungusap sa ating lahat ang ating Panginoon Diyos. Taos-pusong pasasalamat po sa Kanya sa patuloy na pagkakalob sa atin ng mga pagkakataon upang magkasalo-salo po tayo sa mga makalangit na pagkain na ating kinakailangan. Sa Ebanghelyo pong ito o sa tagpong ito, sa binatang mayaman na lumapit po sa Kanya, ay simulan po natin sa isang pananalita na doon po nauukol o doon po paukol ang Ebanghelyong ito, ang pagbibigay. Iyon po ang pagbibigay. Ilarawan po natin ang ating mga sarili doon sa binatang mayaman. Nagsasabi na tinutupad niya na ang kautusan mula pa sa kanyang pagkabata, subalit sumagot si Jesus, "Isa pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang iyong ari-arian upang maging ganap ka at sumunod ka sa akin. At ipamahagi sa mga dukha." Bilang tao po, sadyang ang pagbibigay ay tunay nga pong tayo na mismo makapagsasabi na yung pananatili po ba ng palad nating nakatikom sa ating kapwa ay nakapagbibigay po sa atin ng kaligayahan. Yung pagiging tuwiran na po na pananalita, yung pagiging maramot natin sa ating kapwa. Una po sa lahat, bago po natin matamo, mga kapatid, ang tulad po ng binatang mayaman, ang pagiging makadiyos, nararapat lamang po para sa ating lahat, mga kapatid, na matutunan po natin ang maging makatao o ang pagkikipagkapwa-tao. Yun po ang isa pang mensahe sa atin ng Panginoon Diyos tungkol po sa Ebanghelyong ito, ang pagbibigay na matututunan po natin sa mga sandaling ito at ipinababatid po sa atin ng Poong May Kapal kung paano po tayo mamumuhay na makatao. At kapag naging makatao po tayo, saka po kasunod noon ang pagiging makadiyos. Kaya nga po ang paglalarawan natin sa Ebanghelyong ito ay doon po sa binatang mayaman. Ano po, na ginagawa niya na po ang kautusan, sinusunod niya na po, subalit isa pa ang kulang sa kanya. Ngayon, sa ating pong pagbibigay, ay tayo na rin po magsabi, maski sa mga sandaling ito, mga mahal kong kapatid, subukan po nating itikom ang ating kamay at lagyan po natin ng mahalagang bagay sa ibabaw kung nakatikom nating kamay, na iyan ay tiyak na hindi po natin makakamtan. Ano po?
Subalit kung ibubukas po natin ang ating palad, ang mga pagpapala po ay tunay nga po na walang dahilan upang hindi pagkaloob sa atin ng langit o ng ating pong may kapal. Napakaliwanag po ng mga pananalita sa atin ni Jesucristo. Patuloy niya po tayong pinalalahanan kung paano po natin gagawin yung mga bagay-bagay. Patuloy pong nananariwa sa ating puso't isipan ng bawat salita niya. Nung may lumapit po sa kanya, kung ano daw po yung pinakamahalagang utos, una sa lahat at ang pinakamahalaga, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Yan ang pinakamahalaga at una. At pangalawa po mga kapatid, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Tunay nga po mga kapatid, ihalin tulad po sa magkadaop na palad o sa dalawang kamay na binubuo ng 5 daliri ang bawat isa. Ipagpalagay po natin na ang nasa kagawing kaliwa po ay mahirap at ang nasa gawing kanan naman po ay mayaman. Subalit kapag ang dalawang palad po natin ay nagdaop, nagkaisa at magkakaisa, wala pang dahilan upang hindi malunasan ang kahirapan sa sanlibutan. Mga kapatid, tunay nga po, muli, para sa atin pong lahat, ang tanging lunas lamang po sa nagaganap na kahirapan ng sanlibutan, una po sa lahat ay ang pagsunod natin ng taos-puso kay Jesucristo sa kanyang mga aral at tagubilin. Tulad din po iyan nung aral niya doon sa Mount of Beatitude. Doon po lahat nakasaad yun. At ganun pa man po, huwag din po natin kaliligtaan ang patuloy na pinapaalala sa atin ng Jesucristo. Na sa pagbibigay ay pag-ingatan po natin na huwag pakitang tao lamang ang paggawa natin na mabuti. Sapagkat kung ganoon ang ginagawa natin o ginawa natin, wala tayong matatamong gantimpala sa ating amang nasa langit. Kaya mga kapatid, bilang tao, mahirap man po. Maraming uri po ang pagbibigay. Subalit yun po talaga ang tunay na mensahe po sa atin sa Ebanghelyong ito sa paglalarawan ng ating mga sarili sa binatang mayaman, yung tamang pagbibigay na naaayon po sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ni Jesucristo. Matuto po tayong magbigay na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po tayo magbibigay upang nang hayagan at upang maparangalan lamang po tayo. Hindi po ganoon. Dahil hindi po iyon ang kalooban ng Jesucristo. Bagkos bilang tagasunod po ni Jesucristo, mga mahal kong kapatid, pagsumikapan po natin na sundin ang kanyang mga tagubilin at mga aral sa ating lahat. At bilang pangwaas mga kapatid, tunay nga po na sa Ebanghelyong ito, sa nagaganap na kahirapan sa sanlibutan ito, tunay nga po na kung lahat po tayo ay susunod at tatalima sa mga tagubilin ni Jesucristo, wala pong dahilan upang hindi malunasan ang kahirapan sa sanlibutan. Una po, pagbibigay. Yun po ang kinakailangan natin. Yung pagbibigay na naaayon sa kalooban ng Diyos. At hindi yung pagbibigay na may halong pagkukunwari o pakitang tao lamang po. Kaya mga kapatid, nawa ang mensahe pong ito sa ating lahat ng Panginoon Diyos ay tunay nga po na makapagbigay liwanag na naman sa ating lahat upang makapagpatuloy po tayo sa ating buhay pananampalataya na nakalulugod sa ating pong may kapal. Muli mga kapatid, hindi na po pakahaba-haba si Brother Joseph. Taos-puso pong pasasalamat sa ating pong may kapal, sa kanyang patnubay na ipinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ng Jesucristo at kay Jesucristo po na patuloy na nangunguna sa atin at pinangungunahan tayo sa bawat sandali ng ating buhay. Mga kapatid, sumainyong lahat po ang pagpapala ng Diyos, sampu ng inyong sambahayan, saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong ginagawa. Sumainyo pong lahat ang kanyang pag-ibig.